Ang dalawang teams ngayon na medyo sabihin na nating nasa atensyon ng mga tao pagdating sa trade ay itong Magnolia at itong Converge Fiberxers dahil sa totoo lang, pareho silang namomroblema. At mukhang ang gustong gawin ngayon itong Converge Fiberxers ay dalhin na itong si Mikey Williams dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang napag-uusapan dito na baka pwedeng kapalit ay itong si Jerica Hanmisi at yung first round draft pick ng Magnolia. So ang mangyayari daw dito ay i-offer ng Converge itong si Mikey Williams dito sa Magnolia. Ang tanong na lang ay kung papayag ba ang Magnolia sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi mukhang ang gusto raw ng Magnolia Chicken Templados ay makasiguro na if ever kukunin nila si Mikey ay kung ito talaga ay maglalaro sa kanila syempre. So ayan talaga ang binabalak daw ngayon nitong Magnolia Chicken Templados, masiguro na if ever mapunta itong si Mikey Williams sa lineup nila, abay syempre gusto nila siguraduhin na talaga ito pipirma ng kontrata at maglalaro, hindi katulad ng nangyayari sa Converge ngayon na ito hindi naglalaro. Kaya iyan yung pinag-aaralan ngayon mabuti nitong Magnolia at nitong Converge. So iyan yung dahilan kung ba't hindi pa natutuloy ang nabanggit na trade transaction. Pero mukhang gustong siguraduhin kasi syempre ng Magnolia na talagang magagamit na nila itong si Mikey Williams if ever na yung trade na yan ay matuloy. Samantala naman to si Jerica Hanmisi, sigurado magiging mas malaki papel niyan dito sa Converge kaysa dito sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa Magnolia. Kaya sa ngayon mukhang itong mangyayari at abangan na lang natin kung matutuloy talaga to dahil syempre seryoso na itong Converge Fiberxers dito sa gusto nila na pagbabago sa kanilang roster at alam naman natin na talagang yan ang binabalak ngayon. Pati na rin ang Magnolia na matapos na itong kanilang problema sa lineup sa pagbabalasa ng players at pakapagpalit din ng coach. Ito namang TNT Tropang Giga ayon dito sa mga reports na lumalabas ay sabihin na natin nag-uusap dito sa Blackwater Bossing sa posibleng pagkuha dito kay Jordan, dito kay Cedric Bearfield. Alam natin na nandyan na si Jordan heading sa TNT pero gusto rin makasiguro ng TNT dahil ang balita ngayon mukhang meron pa rin back spasms itong si Jordan heading at game time decision kung maglalaro dito sa game 1 do sa serye nila kontra sa Rain or Shine ni Lasto Painters. So, yan ang dahilan kung ba't gustong makuha nitong lineup ng TNT Tropang Giga ito si Bearfield para makasiguro sila sa na yung mga players talaga na magagamit talaga nila ay yung talagang sabihin na nating makikinabang sila. At ito nga si Cedric Bearfield, obviously magiging maganda yung katandem ni Jordan Heading lalo na kung kinakailangan ni Heading na magpahinga ng mahaba-habang panahon dahil dito sa kanyang back spasms. Yan ang problema kasi sa ganyang klaseng kalagayan, pasumbong-sumbong yan, minsan nagkakaroon, minsan nawawala. Kaya nga ngayon, itong TNT gustong makuha si Bearfield para just in case hindi makapaglaro si Jordan Heading, magagamit nila ang nasabing player. At yan ngayon yung magiging magandang resulta nito para sa kanilang roster. At abangan na lang natin kung ano ang gagawin nitong lineup ng Magnolia Chicken o rather itong TNT Tropang Giga para masustain yung kanilang momentum. Alam natin na Grand Slam talaga ang hanap nila kaya nga gusto nilang masiguro na ito si Bearfield ay makukuha nila. Ibig sabihin nito, hindi lang itong season na to ang tinitignan ng TNT. Kung hindi maski na yung pang mga susunod na seasons kung saan gusto nila na ma-extend yung domination nila dito sa PBA. At yan daw talaga ang matinding pinaplano ngayon nitong TNT Tropang Giga. At alam din natin na ito'y gagawin nila kapag nakausap na nila itong Blackwater Bossing na talagang naninigurado na magiging mas matindi yung lineup nila sa mga susunod pang araw. At ang susunod naman nating report ay ito raw San Miguel Beer. Kinukonsidera na kunin na itong si Mark Nonoy mula dito sa Terra Firma Jeep o yung tinatawag natin ngayon na Zamboanga Valientes. Dahil gusto raw nitong San Miguel na magkaroon ng isa pang gwardya na makatutulong dito sa scoring output ng kanilang backcourt. Sa kasalukuyan kasi itong si Wami Tiongson ang talagang ginagamit ngayon nitong San Miguel Beer para makatulong kay Junmar Fajardo. Pero naghahanap pa ng isa pang guard at mukhang si Mark Tonoy daw ang nakikita ngayon nitong San Miguel Beer na talagang magiging maganda ang resulta nito para dito sa kanila if ever matuloy nga. Alam din natin na itong San Miguel na gustong siguraduhin na yung roster nila magiging mas malalim at mas bata pa dahil ito si Mark Nonoy isa dito sa mga tinatawag na rising stars ng PBA at talagang malaki. Maiaambag nito dito sa koponan ni Coach Leo Austria kapag natuloy. Kaya nga kinakailangan talaga ngayon na ang mangyari dito kung ikaw ang beerman
ay siguraduhin mo na magiging mas maganda ang resulta nito para dito sa iyong koponan. Kaya nga sinasabi nila na itong San Miguel daw talaga yung team na gumagawa ng paraan para ma-acquire na si Nonoy mula dito sa Zamboanga Valientes. Nagkakaroon sila ng mga usap-usapan pero hindi pa natitiyak kung kailan matutuloy ang nasabing transaksyon. Malamang daw kung ito yung mangyayari pagkatapos na ito nitong conference na to at sa off-season gagawin yung mga trades ng Beermen. Sigurado na magiging maganda to para dito sa SMB dahil alam naman natin na ang San Miguel naninigurado talaga na hindi na nila magiging problema yung reliever nitong si Wame Tiongson sa mga susunod pang conferences. At iyan ngayon talaga ang pinag-aaralang mabuti nitong San Miguel. Kaya nga sa ngayon itong SMB ay busy sa pakikipag-usap hindi lang sa Zamboanga Valientes kung hindi maski na sa iba pang mga koponan dito sa PBA. Samantala naman ang huli nating balita itong Barangay Ginebra daw ay nakatingin dito sa darating na draft para kumuha ng mga big men. Marami actually ng mga posibleng applicants dyan. At kabilang dito sa tinitignan daw ng Barangay Ginebra ayon dito sa mga reports, alam na natin itong sila si CJ Lane, nandyan na yan. Plus, of course, itong si Quentin Brown. Pero bukod dyan, meron pa mga ibang mga big men na pwedeng makuha Barangay Ginebra. Kabilang na itong si Raven Gonzalez na 6'8", si Yuki Andrada na 6'5", si Justice De Corsi na 6'7", at itong si DJ Fenner 6'5", at itong si Kobe Paras na 6'6", although guard ang laro niyan. Kaya maraming naniniwala talaga na itong Barangay Ginebra ngayon, iyan yung mga i-consider nila talaga na mga top options na pwede nilang idagdag dito sa kanilang roster. Alam din natin na itong Barangay Ginebra naman, hindi yan nagpapahuli pagdating dito sa pag-acquire ng mga bagong talent. At alam din natin na itong Barangay Ginebra ngayon ay isa dito sa mga teams talaga na nagko-consider na maglalagay ng iba pang mga talents at sabihin na natin ite-trade yung mga bench players nila na hindi na maganda ang performance o hindi naman talagang nagagamit. Dahil gusto ngayon ng Barangay Ginebra na pagdating dito sa mga darating na mga conferences, magiging ready na yung kanilang lineup dahil alam naman natin na itong TNT Tropang Giga ay ang lakas ngayon lalo na at nakontrata na nila itong si Ronde Hollis Jefferson para sa mga susunod pang mga conferences. Kaya nga nagpe-prepare na itong Barangay Ginebra para masiguro na meron silang big man sa local lineup nila na pwedeng magamit hindi lang pang defend kay RHJ kung hindi maski na dito pa sa ibang mga players ng TNT Tropang Giga at syempre maski na itong San Miguel at yung iba pang mga powerhouse teams dito sa PBA. Kaya iyan talaga magiging matindi para si Jeans. Shout out kay Katsakino Dukusin, kay Dalmacio de Guzman, kay Malyari Mascareñas, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, kay Michael D, kay Enju, binabati din natin si Joshua Giray, Rosales at Espejo family, RG Bueno Adalina family, at lahat ng ating taga-subaybay.